Future Best Actress ba siya? Doon sa kanyang country, sa Myanmar. Kasi nga, di ba, napansin natin na 150% na best in effort ang lola nyo sa kanyang national competition doon sa Miss Grand International. Ang ganda naman kasi ng national costume ni Miss Myanmar. So in my own understanding, she is depicting a warrior knight doon sa kanilang lugar. Tapos meron pa siyang carousel, tapos horse, and then armored yung sinuot niya na made from heavy metal. So ito talaga yung effort na gusto mo makita sa isang candidate representing her country, showing the relevance of their history. So parang dito rin sa atin na they are aiming for freedom para to liberate their own community. So ganyan niya kina-internalize yung kanyang persona sa pagpapresent ng national costume niya. Considering her age, probably nasa late teens na siya, 18, 19 years old, correct me if I'm wrong, yung way na pagka-deliver niya sa pag-personify ng kanyang character doon sa national competition, marami ang mga director from Myanmar ang magiging interesado sa kanyang pag-represent na kanyang acting. So, dito kasi sa pageant competition, marami ang hindi makakaintindi. Pero, kapag sa mga movie producers, mga directors, siguro this will be a chance for her and a ticket for her to become a new actress sa kanyang lugar. Kasi slowly nagbe-build up na ang entertainment industry sa Myanmar. So, yung kanyang pagpapakita ng kanyang angking acting skills, dito siya mapapansin talaga. Lalong-lalo na at marami ang nag-cover din at nag-content din sa kanyang way of presenting her national costume sa Miss Grand International. So, makikita niyo yung kanyang dedication, tapos yung facial expression, and makikita nyo na seryoso talaga siya sa ginagawa niyang craft. Hindi lang sa pag-represent ng kanyang country sa Miss Grand International, kundi yung character niya mismo na mukhang there's something about this girl na pwedeng isabak talaga sa filming industry. However, ang problema dito sa kanyang national costume is that masyadong mabigat yung carousel, weighing more than 200 kilos. Correct me if I'm wrong dito. So, hindi kakayanin ng stage na hawakan yung carousel na yon kasi posible na baka bumagsak yon. There is a big tendency na baka ma-injure siya o kaya masira yung stage din. Nagsalita naman na si Nawat tungkol sa national costume ni Miss Myanmar. And ang pinocus ni Nawat is yung equipment tsaka yung props, hindi yung personification o yung pag-represent ni Myanmar. So nabanggit nga ni Nawat na hindi pinayagan talaga yung carousel or yung additional props na sanay nandun sa stage. Kasi nga, ang mga factors is mabigat siya, tapos napakalaki. Hindi daw talaga kasya na iakyat sa stage. Tapos yung weight niya talaga daw is 200 kilos pala. So, given this parang criteria na sinabi niya, iniisip talaga niya yung safety. So, another gastos na naman, madedelay if ever man na magkakaroon ng damage doon sa stage. So, ayaw niya mangyari yon kasi additional gastos na naman yon for Miss Grand International, and ayaw niya magkaroon ng scandalous kineme ang MGI due to yung mga damages na pwedeng mangyari if ever man na payagan nilang iakyat sa stage yung mabigat na carousel made of metals, yung national costume ni Myanmar. So siguro it's about time na palitan na ng Myanmar yung kanilang concept na magkaroon ng siguro mas maliit na national costume. Hindi na yung sobrang dami, sobrang laki, sobrang bigat na pwede talagang makasira doon sa stage. So yun yung pinopoint niya, hindi yung pag-iyak ni Myanmar. Siguro naiintindihan niya kasi kailangan mo talagang ibuhos yung emotions mo para to represent your country well by wearing the national costume. Aside from that, marami din yung fan base ni Myanmar. So as you can see, ito lang yung ilan sa mga followers ni Myanmar na sumusuporta sa kanya para sa kanilang bansa. So Myanmar has one of the largest followings sa Instagram among all the other candidates with 1 million followers doon sa Instagram. So siya yung isa din sa mga pinaka-inaabangan dito sa pageant na to. And
she is also considered as a marketable na candidate dahil nga sa kanyang social media following. So, yan yung gustong-gusto ni Nawat kasi nasa pasok na pasok siya sa 4B, Beauty, Body, Brain, and Business. So, syempre, pagdating sa business, hindi mawawala yung following ng isang candidate. Kasi importante yan to drive her followers para maging supporters din ng MGI. Aminin natin na yun talaga ang mangyayari whether we like it or not. I will not be surprised kapag Myanmar ang tatawagin bilang best in national costume sa Miss Grand International. It's because, syempre alam naman natin na maganda rin naman yung national costume na ipinakita ni Myanmar. So, kahit na meron or wala, yung carousel na sanay nandoon sa stage, well, dinaan naman niya sa kanyang acting. So, siguro hindi may intindihan ng iba, pero baka malay natin, plus points ito sa pag-represent ng Miss Grand International's National Costume Criteria. So, malay natin, meron din palang mga expression, dramatic expression, nasa in kinaracterize ng isang candidate yung kanyang pag-represent ng national costume. So, who knows, di ba? Anyway, abangan na lang natin after the preliminary show. Siguro mga pictures na lang yung ipresent ko since very strict na ngayon ang MGI, especially sa pagpapalabas ng videos doon sa kanilang coverage ng pre-pageant and then sa finals night. And syempre, ayoko rin naman na ma-flag ang aking page, ang aking YouTube dahil doon. Kasi medyo strict talaga sila. So, that's it guys. Thank you and sana nagustuhan nyo rin yung national costume ni Myanmar.